So I want to encourage you, if you have received a promise from the Lord and you are certain by the scriptures that promise is from the Lord, how you see time is irrelevant. How you see time is irrelevant because God is not bound by human time. God is outside of our time zone. He owns time and He made time. He created time. He is outside of time. Hindi nalilimitahan ng panahon ang Diyos. And when He makes a promise, regardless of the time, He keeps that promise. Magandang gabi po. Ito po ang Bible Ninja episode 6 na po ng season 10. Palakpakan! Palakpakan po natin si Lord. God is good, God is good, God is good. At we have a very interesting topic tonight. Jesus full build. Full build. Okay. Yan pong term na yan, ginamit ko, hiniram ko po yan galing sa gaming community. Alam po yan ng mga nag-games, no? Pag sinabing full build, ibig sabihin, yan po yung kanyang yun talaga siya. Okay? Ibig sabihin na yun ang kanyang maximum form. Okay? Jesus full build. Okay? So kasi ang problema, marami pong nag-i-interpret kay Jesus na hindi naman naka-full build yung Jesus na ini-interpret nila. Okay? So sinasabi nila, ito si Jesus, ganito kasi may ganito, kasi nagutom siya, kasi nauhaw, kasi napagod, kasi namatay. So ganun. Hindi nila kino-consider yung buong story. Okay? So sa gaming nga lang you cannot judge a hero. Kung may mga nagmo-Mobile Legends dyan, kasi po ako ay gamer, may streaming nga po si Titoy, no? You cannot judge a hero's value based on the early game. Kailangan mong tingnan yung full build niya, kung gaano talaga siya kalakas. So alam to ng mga naglalaro. So kung mahina siya dahil wala pa siyang dahil hindi siya naka full build, no, hindi ibig sabihin hanggang doon lang siya. Okay, si Jesus po, no, mamaya we will dig into that later, pero babasahin na muna natin ngayon para malinaw. Okay, so this is the famous encounter in the Mount of Transfiguration. Okay, so this is in Mark chapter 9 verse 2 to 10. Okay, this is not to say na si Jesus po ay nag-level up. Hindi po. Okay, hindi po siya nag-level up. Siya po ay galing sa pagka-Diyos, tapos bumaba, hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos, naging tao. Okay, so if you are to interpret Jesus' fullness in that aspect of his being, no, maliligaw tayo. Okay, so ito muna, tingnan natin dito. Okay, so basahin po natin. I'll be reading from the Mabuting Balita, Biblia. Okay, pagkaraan ng 6 na araw, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama roon maliban kina Pedro, Santiago at Juan, Peter, James, John. Okay, so dyan muna tayo. Peter, James, John, dyan muna. Dyan muna po tayo. Okay, so hinto muna tayo dyan. Okay, so wala siyang isinama. Isipin ninyo, ang dami pong followers ni Jesus. Okay, so kumusta po yung boses ko dyan? Okay naman po, hindi po ba sobrang lakas? Hindi ba? Okay, good. Yan. Wala siyang isinama. Doon pa lang ma-out of context ka na pag huminto ka pagbabasa eh. Wala siyang isinama. O, di tapos na. Wala pala siyang isinama. Kaso kailangan mong ituloy yung basa. No? Wala siyang isinama roon, maliban. So, meron pala siyang sinama. Kina Pedro, Santiago at Juan. Tatatlo lang yung sinama niya. Meron siyang 12 na disciples. Bukod pa doon, meron pa mga disciples na mga babae na hindi sinama sa bilang. No? Pero ba sila Mary Magdalene, no? Sila meron mga supporters si Jesus na hindi sinama sa bilang ng 12. So yung 12, tapos 3 lang isinama niya, meron pa siyang 12, tapos meron siyang 72 na binigyan niya ng powers, no? Tapos meron siyang 500, doon siya nagpakita after the resurrection. Tapos meron siyang 5,000 na multitude na mga lalaki pa lang, hindi pa binibilang yung mga babae. Yun yung mga pinakain niya. Okay, so
nasunod sa kanya. Minsan nga hindi na siya natutuwa kasi sunod na sunod. Ang nasabihan niya na hindi niyo naman sinusundan ako kasi gusto niyo yung yung salita na sinasabi ko, kaya niyo ako sinusundan kasi nabusog kayo. Okay, kaya sa mga sumusunod po dito kay Lord, check your heart kasi po hindi po kinatutuwa ni Lord na ang reason ng pagsunod natin sa kanya simpleng nabusog lang tayo. Pero syempre bubusugin tayo ni Lord. We have tasted and we have seen that the Lord is good, but that shouldn't be the purpose of our walk with the Lord, of us following Him, because it doesn't please Him at all. Okay, na-upset po siya pag ganun. Okay, kasi ang hanapin po natin yung nagbibigay, hindi yung binibigay. Ang pogi po ng boses nyo, Kuya Ruther. Yan, utang na loob po natin yan sa Puso Movement, palakpakan sa Puso Movement at nakakagwapo ng boses. Hindi pa po tayo naka-pod mic niyan. Pag blinas po tayo ni Lord ng Rode pod mic, yung podcasting talaga. Ayan. Tapos sa susunod po i-record na rin natin tong audio nito diretso sa memory card para magpa-podcast din tayo. Okay? Ayan. So kasi yung podcasting po ay lalo po sa West ay yun ang parang yun na doon na papunta yung mga tao sa podcasting. Okay, kasi pwede kang nagda-drive, pwede kang natutulog, pwedeng kahit ano ginagawa mo ay nakikinig ka ng podcast. Okay, wag niyo ring sinisino yung nakikinig habang natutulog. In fact, nakakaano rin yun pumapasok yun sa subconscious ng tao. 'Di ba minsan may nagkukwentuhan, tulog ka, tapos yung pinagkukwentuhan nila napapanaginipan mo. Nangyari na sa inyo yun? 'Di ba? Nangyari na may akala mo na nanaginip kayo pala may bisita ka dun sa bahay, tulog ka pa, sila pala yung nagkukwentuhan, narinig mo. Okay, so ganun, it grows in your, ayan, sa Spotify, ayan, ilalagay natin dyan, Bible Ninja Podcast. Okay ba yun? Yan, thumbs up nga kung gusto nyo yun. Yan. Okay, so ito na, ako tingin ko gusto ni Lord yun, gawin natin yun. Okay, tapos ipag-pray niyo po na na bigyan ako ni Lord ng pambayad dito sa equipment na to kasi sabi nila benta na lang daw nila sa akin kasi hindi naman nagagamit, no. Ayan, okay, so ito. Kaya ko naman itong bilhin kasi meron akong kidney. Okay, so eto, may nakita akong comic strip, sabi. Meron akong nakitang meme, sabi niya doon sa kaibigan niya, "Tol, kaya tayo binigyan ni Lord ng 2 kidney kasi alam niyang lalabas yung PlayStation 5 para yung isa magamit natin pambili." Okay, puntan tayo dito. Okay, balik tayo dito. Wala siyang isinama, 3 lang. Sa dinami-dami ng kanyang followers, ang isinama niya 3. Okay, kaya listen up people, listen up. Huwag po kayo magtampo kay Lord. Kung may revelation siyang binibigay sa iba na hindi ibinigay sa inyo. Okay, hindi ibig sabihin mas special sila sa iyo. Okay? Pero syempre, the relationship matters Okay, the relationship matters. Kung ano yung relationship mo kay Lord, how much time you spend with Him, ganun talaga. Pero alam niyo, etong 3 to, lalo si Peter, Jesus reserved His harshest rebukes for Peter. No, yung mga pinakamatitinding saway niya, kay Peter din niya binigay. Pero yung pinakamatitinding revelation, kay Peter din binigay. Ganun po talaga. Okay? So sabi nga, with great power comes great electric bill. Yan. Pero ganun po, wag po kayo magtatampo. Ganun talaga po mag-work si Lord. Okay? May progression po yan, may levels po yan. Ganun din lahat Pati heaven may levels, may layers So ganun din yung mga revelations ni Lord, may layers yan. Hindi yan sabay-sabay dumarating, staggered yan. Pati yung pagka-reveal ng full identity niya, the fullness of the Godhood, unti-unti yan sa buong history, no? Ng scriptures hanggang kay Jesus, unti-unti yung revelation, hindi biglaan kasi hindi rin naman kakayanin ng tao. Okay? So ganun po. Ngayon dito, nakita po natin, 3 yung isinama niya. Okay, you just strive to be one of those 3, di ba? Na super close kay Lord. Ngayon kung wala ka pa dyan sa level na yan, huwag ka magtampo. Ganyan talaga trumabaho si Lord. Okay, hindi ibig sabihin hindi siya fair, no? Hindi, actually, like ko sinasabi, hindi naman talaga fair si Lord. On the positive side, hindi talaga siya fair, no? Magtanim ka ng isang buto ng mangga, ang ibabalik sa iyo ni Lord isang puno na maraming mangga, na maraming bunga, na maraming buto, di ba? No? So hindi talaga fair si Lord. He is unfairly good. Okay? So ayun. I want to say that again. He is unfairly good. Yeah, bagay na bagay yung sound na yun doon. Okay, so let's read again. So wala siyang isinama roon maliban kina Pedro, Santiago at Juan. Habang sila'y naroroon, nakita ng 3 na nagbago ang anyo ni Jesus. This is when it gets really
really interesting. Tingnan niyo, you have to notice the words. Take note of the words used. May number yan para you can keep track of the verses. Verse 3, nagningning sa kaputian ang kanyang kasuotan. Walang sino man sa mundo ang makapagpapaputi ng gayon. Okay? Sa New Testament Pinoy version, walang makakatalo sa kaputian nito. Ba, parang yung commercial, 'di ba? Walang makakatalo, no. So nagniningning sa kaputian ang kanyang kasuotan, walang sino man sa mundo ang makapagpapaputi ng gayon. Doon sa suot ni Jesus, okay? Nakakasilaw sa liwanag yung puti ng suot niya. Okay? Meron kayong maiko-compare siguro nung panahon ng nang umakyat si Moses sa Sinai, tapos 40 days and 40 nights siya doon, nag-uusap siya ni Lord. Pagbaba niya, nag-reflect sa kanya yung glory ni Lord, kaya nagtakip siya ng nag-veil, no? Ang tawag doon, Ang tawag doon sa Tagalog, yung ganoon. Basta nagtakip siya sa ulo, belo, parang ganoon, 'di ba? Naglagay siya ng belo sa ulo para hindi siya tagyawatin kay Doktora Bello. Hindi, joke lang. So, naglagay siya ng veil sa ulo para nasisilaw kasi yung mga tao sa mukha niya. Pero, ang sabi dito, wala sa buong mundo. So, ibig sabihin, kahit nung panahon ni Moises, mas maputi pa rin to. Kasi wala sa buong mundo eh. No? Nagningning sa kaputian ang kanyang suot. Walang sino man sa mundo ang makapagpapaputi ng gayon. Okay. Angat po natin. At nakita nila roon si Elias at si Moises na nakikipag-usap kay Jesus. Okay, hinto tayo dito. This is a very, very intriguing and interesting part. Okay, so umakyat sila doon. Ang taas ng bundok. No? Iba na po ang dyan eh. Iba ang hangin dyan eh. No? So high altitude na yan. Tapos tatlo lang sila. No? Bali, pang-apat si Jesus. Tapos, habang magkakasama sila, nag-transfigure si Jesus. Metamorphosis si Jesus. No? Nag-meta mode siya. Yung meta sa gaming, ibig sabihin yung pinakamalakas na form. No? Kaya full build. No? Ibig sabihin, matindihan yun. So, ganoon si Jesus. No? Hindi na siya doon yung Jesus na carpenter. Okay? Doon, ni-reveal yung kanyang deity. Tingnan niyo po ito Tingnan niyo po ito mabuti. Ang kausap ni Jesus, sino? Si Elijah at saka si Moises. Bakit? Bakit si Elijah at saka po si Moses? Okay? Elijah and Moses represents they represent the two major parts of the scriptures. Okay? The scriptures kasi are divided into three. Ano ba yun? Nasagi ko, sorry. Ayan. Scriptures kasi are divided into three major parts. Okay? When I say scriptures, the Old Testament. Okay? Kasi nung panahon nila, wala naman pang New Testament yan. So pag sinabi mong scriptures, Old Testament lang. Okay. So ano po yun? Yung prophets, yung the law, okay? The Torah. Okay? And then the Nevi'im, the prophets, and then the Ketuvim, the writings. Okay? So yung writings po, halo-halo na yan dyan. Okay? Halo-halo na. I don't think there is anyone fit enough to represent the whole narrative kasi rambulan na yan dyan eh. Okay? So nandyan yung Job, andyan yung Chronicles, the writings, okay? Yung mga historical books sama-sama dyan. Tapos yung prophets, yung Proverbs yan, sama-sama yan dyan. Okay? Now, etong dalawang major part na nandoon si Jesus sa scriptures, itong dalawa na to, nandun nakatago si Jesus. Okay, di ba inaral natin dati yung story ni Abraham, ni Isaac, kung saan doon yung mga symbols ni Jesus. Story ni Moises, kung saan doon yung mga symbols ni Jesus. All the way to the stories of the prophets and the prophecies of the prophets. Okay? So itong mga prophets na to, may prophecy na natupad. Okay? So pag may nagkiklaim po na prophet, dapat meron siyang prophecy na natupad. Hindi lang siyang merong followers na naniniwala na prophet siya. Regardless of how many followers, a person who claims that he is a prophet, no matter how many followers he has, no? Kaya kung wala siyang prophecy na natupad, hindi po siya prophet. Okay? Nagkiklaim lang siya na prophet siya. Okay? Ano man ang religion, no? Kailangan meron siyang prophecy. Ibig sabihin po ng prophecy, history in advance. Prophecy is history written or pronounced in advance. Yun po ang prophecy. Ibig sabihin, si Lord lang kasi ang pwedeng gumawa, hindi pwedeng imbentuhin ng tao yun eh.
Okay, kaya pag nabigyan ka ng prophecy, accurate, ibig sabihin, si Lord yung nagsasabi sa'yo. Okay? Now, tingnan niyo po ito ha. Okay, dalawa, si Elijah, yung prophet of fire, okay? At saka si Moses. Elijah here represents the prophets. The books of the prophets. Okay? So, Elijah. Si Elijah yung pinaka-power prophet eh. Tapos, pagdating ni Jesus, no, ang ano din, yung voice na sinabi ni Isaiah, no, si Elijah dumating, si John the Baptist. Okay? Yung spirit ni Elijah na kay John the Baptist, yung kanyang anointing. Okay, si Elijah represents the prophets, the Nevi'im, okay? In Hebrew, Nevi'im. Tapos, Moses represents the Torah, the law or the instructions. Okay? Genesis all the way to Deuteronomy. Okay? So, hindi, kasama pa rin yung, tama, Numbers, Deuteronomy. Okay, so sama-sama yun doon. The Pentateuch. Okay? Ngayon, pag tinignan ninyo, nag-uusap sila. Silang tatlo. Anong pag-uusapan nila? Tsaka, tingnan nyo daw gaano ka-importante si Jesus? For these two figures to show up, meron pa ba po kayo naaalala na tao, kahit gaano ka-powerful, mula Old hanggang New Testament, na merong lumabas na major figure kagaya na nagre-represent ng buong scriptures, kagaya na nangyari kay Jesus, to make consultations and discuss things with Him? Gaano ka-importante si Jesus? If Jesus was merely a man, sobra naman tong privilege na to. You know why? Bakit kailangan paitan ng dalawa? Because Jesus is the culmination of the whole scriptures. From the instructions, the Torah, all the way to the prophets, everything, all the prophecies, all the laws and the instructions, everything, the whole narrative points to Jesus. They all zero in to the person of Jesus Christ. The whole Exodus, yung paglabas ng pagdating ng burning bush, paglabas ng Israel, yung 10 plagues, paglabas ng Israel, yung Passover, yung door, yung blood ng lamb sa doorpost na pa-courting cross, up, down, left, right. Okay, tapos yung paglalakbay nila sa Israel ng 40 days and 40 nights. Rings a bell, 'di ba? Yung preparation ni Jesus, 40 days and 40 nights. Tapos yung kunento ko sa inyo, yung strike ni Moses yung bato. Pag nakakita ka ng bato at saka ng kahoy, normally yung bato si Jesus yon, yung kahoy cross yon. Symbol ng cross, symbol ni Jesus. Yun kay Isaac at kay Abraham, ganun din. Si Abraham, papunta sila dun sa bundok para i-offer yung anak niya. Ang ginawa niya, isinakay sa asno yung anak niya. Tapos, nung papunta na doon sa bundok, pagbaba sa asno, ang ginawa ni Abraham, kinuha yung kahoy, ipinapasan sa anak niya yung kahoy, papunta doon sa bundok, which was exactly what the Father did to Jesus. Sinakay sa asno si Jesus, papasok ng Jerusalem, tapos nung execution niya na, ipinatong sa kanya yung kahoy, yung cross, tapos naglakad siya papunta doon sa Mountain of Sacrifice, sa Golgotha, sa Calvary. Golgotha. Okay, nakuha niyo po. Ito yung mga foreshadowings, lahat to papunta, nakaturo kay Jesus. Mga prophecies na Isaiah 9:6, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the governments of this world will be upon his shoulder. His name will be called Mighty Counselor, Mighty God, Counselor, Everlasting Father. Si Jesus, Everlasting Father. Everlasting Father. Mga titles na binigay sa kanya pre-pronounce sa kanya ng prophet. Prince of Peace. So lahat yun papunta lahat. Magze-zero in lahat kay Jesus. Meron pa bang ibang ganitong figure? Pag-isipan niyo pong mabuti kung sino si Jesus. Tapos ito, pinakita yung totoong form niya. Okay? Walang kasing liwanag. At sobrang walang kasing liwanag, tinan ninyo, ito yung reaction ni Peter. Sabi ni Peter pinakamatapang sa kanila, obvious naman na naganga ng tenga to di ba, nung inaaresto si Jesus. Sa mga hindi pa po nakarinig, pag nung explanation ko, kapag may nagkwento sa inyo na nagana ng tenga, huwag kayong maniwala. Walang taong nananaga ng tenga. Ang tatagain talaga ni Peter dito, ulo, kaya liig, nakailag, nahagip yung tenga. Ang hirap kaya kasintahin ng tenga lang, di ba? Ano siya, ninja, di ba?
So, ganun po yun. Okay? So, talagang lalaban talaga si Peter. Handa siya mamatay talaga para kay Jesus. Hindi siya papayag na mahuli. Okay? Kaso, inawat din siya ni Jesus. Okay? Sinabi ni Pedro kay Jesus, Guro, mabuti po na nandito kami. Magtatayo po kami ng 3 tolda. Okay? Tent. We will pitch a tent. Kasi parang camping, ganun. Okay? Magtatayo po kami ng 3 tolda. Isa para sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Tinan ninyo ha. Dahil sa kanyang matinding takot, dahil sa kanilang matinding takot, hindi niya alam kung anong sinasabi niya. Hindi niya alam ang sasabihin niya. Ano? Hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya. Okay, nagsasalita siya pero hindi niya alam talaga kung anong sasabihin niya dahil sa matinding pagtataka, dahil sa matinding pagkabilib, dahil sa matinding amazement, hindi, dahil sa matinding takot. Takot. Kaya yung mga angels, pag lumilitaw sila in their angelic form, ang unang-una nilang sinasabi, huwag kang matakot. Okay? Kaya pag tinignan niyo yung rendering ng mga angels, lalo pag Christmas, na mga cute na mga baby na may, 'di ba? Ang cute ng mga angels, o kaya pag fully grown na pag karaniwan yung angels baby na ang cute talaga, ang sarap kurutin ng pisngi. O kaya naman yung mga full grown na angels na mukhang napaka-Scandinavian, napaka-Victorian na sobrang lalambot ng itsura na parang di makabasag pinggan. Sa tingin ko po hindi sila ganun kasi unang-unang salvo nila pag nakita sila ng tao, unang sasabihin nila agad, huwag kang matakot eh. Nakaka-intimidate po sila eh. Kasi mga angelic, ibig po sabihin ng angel, heavenly messenger, messenger of heaven, okay? Angel. Eh mga archangel, mga warriors po yan. Isipin niyo mga warrior nasa spirit realm. Okay? So, nakaka-intimidate sila. Pag lumabas sila, ang una agad nilang kailangan sabihin sa tao para hindi mag-collapse yung tao, huwag kang matakot. Si Daniel, nung nakita niya si Archangel Michael, collapse siya. So, nag-collapse siya, nawalan siya ng lakas eh. No? Lagi-lagi lang sasabi, huwag kang matakot. Eh kung parang baby lang yung angel, no? Parang pag sinabi niya, huwag kang matakot. Sasabihin siguro tayo, may kit-kit mo nga, ba't naman ako matatakot, di ba? Pero na lang, alas stress na madaling araw yung lumitaw at wala kang kasama sa bahay, tapos biglang may baby, nakakatakot yun, di ba? Tapos nagsalita pa ng diretso, huwag kang matakot, baby, nagsasalita ng diretso. Okay? So, ayan. Eh, ano, di ba? Yung seraphim, di ba? Yung 6 na pakpak, nagliliyab mga apoy. Talaga matatakot ka talaga. Pero yung mga seraphim, hindi yan umaalis sa tabi ni Lord eh. Lagi lang sila dun sa may throne room. Tapos kaya 6 yung pakpak nila, yung 2 pakpak nakatakip sa muka, tapos yung 2 pakpak nakatakip sa katawan. Kasi sa sobrang glory ni Lord, no? Consume sila ng glory ni Lord. Tapos yung 2 pakpak pinanglilipad nila. Grabe, no? Puntahan natin dito sa ano. Tingnan niyo kung ano sinabi dito ah. Dito sa paano sinabi dito sa New Testament Pinoy version. Very interesting. Yeah. Sa verse 4, tapos nakita ng 3 disciples, sina Elijah at Moses na nakikipag-usap kay Jesus. Sabi ni Peter kay Jesus, Teacher, mabuti pong nandito kami, magtatayo po kami ng 3 tent, isa para sa inyo, isa para kay Moses, at isa para kay Elijah. Accurate naman. Sobra talagang natakot. Itong ganda eh. Kasi direkta to galing sa ano eh, hindi to tumawid ng English. Direkta to galing sa Koine Greek, tapos tinaglish. Okay? Ang sabi niya, sobra talagang natakot sina Peter. Hindi basta po natakot, sobrang natakot. Makakita ka ng ganun. Kanina naglalakad lang kayo, magkakasama kayo eh. Ordinaryong tao lang siya kanina eh. Tapos biglang, tapos na-identify mo. Hindi na mauso picture nun. Paano mo nalaman na si Elijah yon tsaka si Moses? Ibig sabihin, from the scriptures description, yun sila lumabas. Si Elijah, hairy man, hairy prophet, tapos nakabalat, nakaano siya lagi, yung kanyang suot lagi, animal leather. Tapos maano siya, basta hairy, wild ang itsura ni hindi siya, yung si Elijah po parang si John the Baptist, hindi siya mukhang pan-church. Okay? So kaya huwag kayong masyadong legalistic. Okay, maganda naman yung may formalities tayo. Pero pag maka-encounter kayo paminsan-minsan ng mga taong tinawag ng ganun, okay masyadong legalistic kasi some of the most anointed servants of the Lord, nung tinawag niya, hindi pumasok sa mold. Hindi pumasok sa mold ng traditional religion. Okay, kaya magdahan-dahan po tayo. Hindi porke hindi naka-necktie, hindi gagamitin ng Diyos. Okay? So, ngayon, nakaganon itsura ni Elijah. Tapos si Moses, kitang-kita nila siguro, malamang dala pa ni Moses yung baston niya. Kasi yun ang identity niya. Di ba? So, uusap sila. Okay. Tapos, sabi, sobra talagang natakot sina Peter kaya hindi niya alam ang mga pinagsasabi niya. Sobra siya natakot, hindi niya alam ang pinagsasabi niya. So, he was just blabbering words here sa takot. No. Naranasan niyo na to?
Yung nag-ano kayo, pinipilit yung wag matakot, so nagsasalita kayo, nakikipag-usap kayo, blah, 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 di ba? So, ganun eh. Ako, madalas ko maranasan yan eh. Minsan nga, pagtatanungin lang ako ni wifey, yung kahit ano na lang, oo lang ang sagot ko. Sa kahit anong tanong, oo lang sagot ko eh. Di ba? So, pero si Peter, ibang klase, sobrang natakot. Sabi sa Bible, sobrang siya natakot. Dahil sa kanilang, ito, tama eh. Matinding takot. Ano ba yung matinding takot? Sa babaw ng Tagalog, sobrang takot. Dahil sa kanilang matinding takot, ito po hindi mga bata to, malalaking tao na to. Okay, so dahil sa kanilang matinding takot, hindi niya alam kung anong sasabihin niya. O dun sa Pinoy version, sa sobrang takot niya, hindi niya alam kung yung pinagsasabi niya. Okay? He was nearly out of his mind. He was so flabbergasted and he was so scared. Words were just coming out of his mouth. Nangyayari talaga tong phenomenon na to eh. Okay. Nililiman sila ng makapal na ulap at mula rito ay may isang tinig na nagsabi, ito ang pinakamamahal kong anak. Ito na naman yung affirmation ng father, grabe. Ito ang pinakamamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Biglang tumingin sa paligid ang mga alagad, ngunit wala silang ibang nakita maliban kay Jesus. Nang sila'y bumababa na mula sa bundok, mahigpit, hindi lang basta pinagbilinan mahigpit po yung bilin. Mahigpit yung bilin. May kaibahan po yung bilin lang tsaka mahigpit na bilin. Mahigpit silang pinagbilinan ni Jesus na huwag sasabihin kanino man ang kanilang nakita hanggat hindi pa muling nabubuhay ang anak ng tao. Ito na naman, ginamit niya na naman tong description na to na anak ng tao na nasa Daniel at nasa Ezekiel, referring to someone who came from the ancient of days. Ayun, walang pinanggalingan. Etong anak ng tao, wala itong pinanggalingan. Sabi sa Daniel at sa Ezekiel. Okay? Yan. Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila ay nagtanungan sa isa't isa kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Okay. Let's pause for a while. Tinan natin to. No? Yan, tinan nyo to. Okay. So yun ang clear. It's a clear definition from theologians. Everybody agree on that. Na Elijah represents the prophets. Okay, not just the prophets, the people, no, the books, the writings, the prophecies, okay, the prophets, the Nevi'im, okay? And Moses represents the law, the Torah or the instructions, okay? Tapos all these points to the personhood of Jesus. Okay? Ito pa isa, pag-isipan nyo to, okay? Si Elijah, finifigure out pa namin eh. Pero ito may dumating na revelation many years ago. Nagkukwentuhan kami ng childhood pastor ko. Hindi ko alam kung natatandaan niya pa to, pero hindi ko nakalimutan. Kasi nung kinikwento niya sa akin talagang apoy na apoy talaga siya eh. Sabi niya, excited na excited siyang ikwento. Ito. Okay. Bakit daw granting na si Moises yun, pero bakit hindi si David? Bakit hindi si Abraham, si Isaiah? Bakit si Moises? Hindi nga siya nakapasok ng promised land eh. Bakit hindi si Daniel? Mas perfect ang record ni Daniel. Si Elijah, perfect ang record ni Elijah. Si Moses, may sabit si Moses, meron siyang isang offense na hindi siya makapasok. Naiintindihan ko na hindi si David. Kasi may sabit si David, malaki. Lalo si Solomon, laki ng sabit ni Solomon. So, siguro si Daniel, qualified si Daniel, no? Si Isaiah, no? Mga perfect ang record nitong mga taong to, no? So, although syempre, walang perfect kapag ang ginamit mong standard, yung standard ng Diyos, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Okay? Pero itong mga taong to ay tinawag ng Biblia na matuwid. Hindi po totoong walang matuwid. Meron. Nung sinabing walang matuwid, wala kahit isa. Sinabi yun nung panahon na yun. Sabi ni Habakuk, wala ang naghahanap sa Diyos eh. Puro lahat dito, puro mga kamunduhan. Nung sinabi niya yun, wala talagang matuwid nun. Hindi ibig sabihin walang matuwid sa buong kasaysayan. Kasi si Noah, nung pinili siya ng Diyos, nakita ng Diyos matuwid siya eh. Nung si Abraham, pinili ng Diyos, ganun din. No? Si Daniel, ganun din. Si Ezekiel, ganun din. Merong mga matutuwid. Pero nung sinabi yun na sakto walang matuwid, wala kahit isa. Wala talaga. Ngayon, tingin ko applicable yun. Ngayong panahon ngayon. Okay, so walang matuwid. No? So, ngayon, kung merong matuwid, hindi dahil sa sarili nating gawa. Ang meron lang matuwid dahil sa ginawa ni Jesus para sa atin. Now, balik tayo kay Moises. Bakit si Moises? Bakit si Moises? Meron akong ipapabasa sa inyo. Hindi, ako na lang babasa.
Dito. Dito na natin basahin. Sa Bible natin itong malakasan. Okay. Okay. I'm reading from the... Ayan, makita nyo? The Apologetic Study Bible. Okay, so... Ito. 33. Exodus chapter 33 verse 18 all the way to 23. Okay? Babasahin ko po Ito yung conversation ni Moises at ni Lord. Ang sabi ni Moises kay Lord, nandun sila sa Sinai. Okay? Sabi niya kay Lord, then Moses said, please let me see your glory. Sabi ni Moses. Sabi ni Lord, he said, I will cause all, not some, all. I will cause all my goodness to pass in front of you, and I will proclaim the name Yahweh before you. Hinto muna tayo dito. The name Yahweh in Paleo-Hebrew. No, ito si Ian meron nito. Ian, gusto ko ng t-shirt na yun Yung tawag dito. Yung system of writing ng most ancient Hebrew, ang tawag Paleo-Hebrew. Ito talaga nilagyan lang nila ng A tsaka ng E. Nobody really knows how you read this. Pwedeng ya, pwedeng you, basta kasi walang vowel Okay? W H Y H W H. Okay? Nilagyan ng A and E para Yahweh. Okay? So may magsasabi Yahoo, pero talaga wala talaga. Okay? So, may nagsasabi Yahweh. Okay? So pero may nagsasabi Ya. Okay? So, pero yun talaga yun. Ngayon, pag binasa mo siya per letter, Yud, He, Wah, He. Yud, He, Wah, He. 4 na letters yun. Okay? Yud, He, Wah, He. Anong tawag doon? Pictogram. Okay? Sa Hebrew pictogram, okay, yung mga letters nila, parang di ba yung mga Japanese characters, pictogram yan Ito, pictogram sila. Pictogram. Okay? Yung isa, pakita ko nga sa inyo bukas. Iyan, hanapan mo nga ako nung pakita ko nga ito bukas. Ang ganda. Nakatago doon, Yud, He, Wah, He. Ibig sabihin nung Yud, dalawa yung He. Yud, He, Wah, He. Okay? So, yung He, hands. Hands. Okay? Tapos ito, hindi, behold. Yung He, behold. Behold. Okay? Yung Yud tsaka He, dalawa yan. Yung isa, nails. Yung isa, hands. Yung isa, hands. Yung isa, nails. Tapos yung isa, yung He, yung inulit, behold. See. Okay? Yud, He, Wah, He. Pag nagbasa sila, pabaliktad, di ba? Pag nagsulat sila pag ganun, di ba? Ang Middle Eastern, pabaliktad. From right to left. Tayo from left to right. Okay? So, pag binasa mo, Yud, He, Wah, He, sinundan mo yung pictogram, ang ibig sabihin, behold the hands, behold the nails. Nasa pangalan ni Lord sa Old Testament. Behold the hands, behold the nails. Tingnan mo, kamay, tingnan mo, peg nails, yung sabitan, pako. Nakatago sa pangalan ng God the Father, yung plano niya sa redemption ng tao. Na isa-sacrifice si Jesus. Yung sinabi ni Jesus, that very sentence, Jesus said to Thomas. Nung sinabi ni Jesus, behold the hands, behold the nails. Kaya nung paghawak ni Thomas, pagluhod niya, ang sabi niya, my Lord and my God. Kasi nandun yung pangalan ng God the Father mismo sa nangyari kay Jesus. Sobrang amazing nito. Sobrang amazing. Now, tingnan niyo po ito Sabi ni Lord, I will proclaim the name Yahweh before you. I will be gracious to whom I will be gracious, and I will have compassion on whom I will have compassion. But he answered, you cannot see my face, for no one can see me and live. Okay? Sabi ni Lord, yung goodness ko, lahat ng goodness ko, meaning my glory, my full glory,
dadaan sa'yo. Makikita mo, kaso hindi pwede makita yung mukha ko, mamamatay ka. Mamamatay ka pag nakita mo yung mukha ko. Sabi niya, verse 21, the Lord said, here is a place near me. Watch, listen to this very carefully, okay? Here is a place near me. You are to stand on the rock. And when my glory passes by, I will put you in the crevice of the rock and cover you with my hand until I have passed by. Then I will take my hand away and you will see my back, but my face will not be seen. Okay, ito yung narrative. Sabi ni Moises, Lord, pakita mo po sa akin yung glory mo. Ang sabi ni Lord, sige, yung goodness ko, lahat, hindi lang part ng goodness niya, lahat, ipapakita ko sa iyo, dadaan sa harapan mo. Kaya lang hindi mo ko pwede makita yung mukha ko, mamamatay ka. So ang gagawin ko ganito, para hindi ka mamatay, kailangan tumayo ka sa bato. Bato na naman. Every time there is a significant rock in the Old Testament, that symbolizes Jesus. Para hindi ka malusaw sa holiness ng Father, kailangan nakatayo ka sa bato. Nakatayo ka kay Jesus. Kasi hindi kailangan magalit ng Father sa'yo para ka malusaw. Sa sobrang banal niya, isipin nyo alcohol tas mikrobyo tayo. Hindi kailangan magalit ng alcohol sa mikrobyo. Pag sumagi yung alcohol sa mikrobyo, mamamatay ng kusa yung mikrobyo. Hindi kailangan ng alcohol magalit. Nakuha nyo? Yung kasalanan natin, tapos yung sobrang kabanalan ng Diyos. Ngayon, para hindi tayo malusaw, kailangan nakatayo tayo kay Jesus. Upon this rock, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Sabi ni Jesus, referring to himself, the rock. Okay, now, listen. Okay, so kailangan tatayo ka dun sa rock. Tapos sabi niya, doon ka lang sa crevice, magtago ka dun sa crevice ng rock, doon sa space sa may rock, magtago ka dun, tapos tatakpan kita ng kamay ko para di mo ko makita. Makikita mo likod ko pagdaan ko, pero yung mukha ko di mo makikita. Nag-promise si Lord na makikita ni Moises yung fullness ng kanyang goodness. All, lahat, buo. Kaso at that time, ang pwede lang makita ni Moises likod lang. Likod lang. This is where it gets really, really amazing. Colossians 1:19. Kung nang basahin. Colossians 1:19. Alam niyo sabi ni Paul, the fullness of the glory of the Godhood resides in Jesus. Basahin natin, word for word. Colossians 1:19. Ito sabi dito. Word for word. For God was pleased to have all His fullness dwell in Him. All, not some. Not some of God was in Jesus, but all of God's fullness is in Jesus. You really have to do theological acrobats para takasan to. Kailangan mo talaga magbale-balengkwang para takasan to eh. Okay? Dito sa New Testament Pinoy version, desisyon ng Diyos na ang buong pagka-Diyos, hindi konting pagka-Diyos, buo, na ang buong pagka-Diyos niya ay nasa anak. Desisyon ng Diyos na ang buong pagka-Diyos niya ay nasaan daw? Nasa anak. Kung ang buong pagka-Diyos niya ay nasa anak, ano natira? Buo nga eh. Are you getting what I'm... John chapter 1 verse 14, sabi ni John, namuhay ang nagkatawang lupa ang tao at ang salita at namuhay ng kagaya natin at nakita natin ng kanyang kaluwalhatian. Nakita na natin siya. John chapter 14 verse 9, sabi ni Philip kay Lord, ipakita mo po sa amin ng Ama. Ang sabi ni Lord, ang tagal niyo na akong kasama, hindi niyo pa ako kilala. Ba't niyo sinasabing ipakita ko sa inyo yung Ama? Bakit? Kasi sabi ni Paul sa Colossians 1:19, yung kabuuan ng pagka-Diyos ng Ama nasa anak. Kaya pag nakita mo yung anak, nakita mo rin yung Ama. Hindi yung anak ang Ama. Yung anak-anak, yung ama-ama. Pero yung kabuuan ng pagka-Diyos ng Ama, nasa anak.
Kung kabuuan ng pagka-Diyos na sa Kanya, paano siya hindi Diyos? Eto matindi. Thousands of years ago, nag-promise yung Father kay Moses na makikita ni Moses yung fullness ng glory, ng Godhood, ng Diyos. Patay na si Moises. You can always argue na vision lang ito o ano, pwede naman. But I would like to suggest, in Moses' case, at this time, Moses, in whatever form he was able to see the fullness of God face to face. Tinupad ng Diyos yung promise kay Moises several thousand years ago bago dumating si Jesus. Na hindi pwedeng tuparin noon kasi pag nakita niya, mamamatay siya. Kaya likod lang ang nakita. Nung dumating si Jesus dito, nakita Jesus yung fullness ng Father. Bumalik si Moises para makita. Kasi promise sa kanya several thousand years ago. Roughly mga 3,000 years ago. Tansya ko lang, pwede ako magkamali. Okay? Kasi hindi ko na yun naaral. Pero roughly about 3,000 years ago. Tinupad ni Lord yung promise niya. Nakita ni Moises yung fullness ng Diyos kay Jesus. Nakita ni Moises yung fullness ng Diyos kay Jesus na ipirinamis sa kanya sa Exodus, pero hindi pa pwede mangyari nun. Pero nung dumating si Jesus, na kay Jesus yung fullness ni Lord. Sabi ni Paul, the fullness of the Father was in the Son. This is so amazing. So I want to encourage you, if you have received a promise from the Lord and you are certain by the scriptures that promise is from the Lord, how you see time is irrelevant. How you see time is irrelevant because God is not bound by human time. God is outside of our time zone. He owns time and He made time. He created time. He is outside of time. Hindi nalilimitahan ng panahon ang Diyos. And when He makes a promise, regardless of the time, He keeps that promise. Hallelujah. God is good. God is good. God is good. God is good. Ay, grabe si Lord. This moment right here is, it's so beautiful. This is so beautiful. Sana po may natutunan kayo ngayong gabi. Mas nakilala nyo si Lord, mas minahal nyo siya. Ito si Jesus. Don't get me started with the Jesus of the book of Revelation. Sinabi ko pa lang dito, full build. No? Hindi pa naka-full build pa lang si Jesus dito. Hindi pa siya nagsasavage dito. Pagdating sa Revelation, makikita mo talaga yung Jesus na pag nagsasalita, boses kidlat na umaapoy yung mata na, hindi, may tao bang ganun? Grabe po itong Lord na pinaglilingkuran natin. Yes, He is the Lamb of God, but He is also the Lion of Judah. Hindi po natin tatawaging lion si Jesus kung wala siyang pangil tsaka wala siyang kuko. Pagbalik niya dito, nung unang punta niya dito, pinatay siya. Pagbalik niya dito, hari po siya. Hari. And He will reign. And we will reign with Him. Yun po ang promise. Okay, so, grabe, nakaka-excite. Nakaka-excite to. Grabe. At yung figure na yan, yung entity na yan, yung Diyos na yan, hindi mo lang hari. Hindi mo lang hari, best friend mo pa. Nakakausap mo. Isipin mo. Nagbibigay ng mga pangangailangan mo sa buhay, nangangako sa'yo. Isipin mo yung ginawa niya kay Moises. Oh. Nakapasok pa si Moises sa promised land tuloy. Kasi hindi nga siya nakapasok sa promised land eh. Kung nandun talaga siya nakikipag-usap kay Jesus, di nakapasok siya sa promised land, nasa Jerusalem sila eh. Nasa Israel eh. Grabe kabait si Lord. Grabe kabait si Lord. Pray po tayo. Lord, maraming salamat po. Ikaw po ang Diyos na tumutupad ng pangako.
kahit na gaano katagal. Turuan mo po kami, Panginoon, na magtiwala sa panahon mo, hindi sa panahon namin. Kasi po ikaw ang Diyos, hindi kami. Tao po kami, Diyos ka po. Turuan po kami magtiwala sa iyo, na alam mo, Panginoon, ang ginagawa mo sa kasaysayan. At ikaw, Panginoon, may hawak ng kasaysayan. You are the God of time, Lord God. You are the God of creation. You are the God of history. So much so that you know history in advance. That you have sent these prophets, Lord God, to confirm that you are real. And the story of our Lord Jesus, Lord God, the person of our Lord Jesus, the culmination of all the scriptures in His life. We thank you, Lord God. We thank you kasi hindi kami sumusuntok sa hangin. Hindi kami nangangapa sa dilim. Kung nasa dilim man kami, may baon kaming liwanag, ikaw. Maraming salamat po, for your word is a lamp unto our feet and a light unto our path. And we will not lose our way. We honor you, we love you, our light in the darkness, our promise keeper. In Jesus' name. Okay, so ayun po. So maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much everybody for joining us tonight for yet again another Bible Ninja episode. Thank you so much. So again, this is Bible Ninja, nag-iisang laugh trip na Bible study series sa buong daigdig that teaches you to know the light so you never lose your way in the darkness, like a true Bible Ninja. Mother!